anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglingin alang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Ating papasinayaan ang liturhiya ng pagsasabit ng mga simbolo sa puno ni Jese. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ang kasaysayan ng sangkatauhan mula sa mga sinaunang mga tao hanggang sa kapanganakan ni Kristo ay kasaysayan ng pagmamabuting loob ng Diyos at ng Kanyang walang hanggang katapatan. Ang tradisyon ng Jesse Tree o ang puno ni Jese ay pagninilay sa kwento ng buhay ng mga taong bumuo sa kasaysayan ng pagliligtas. Ito ay ang mga kwentong hango sa Biblia kung paano sila ay ginabayan ng Diyos sa harap ng mga pagsubok sa kanilang buhay. Winika ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, lilitaw ang isang hari mula sa angkan ni Jese, at ito ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ito ay pangako ng magagandang bagay na darating sa kabila ng kahinaan at pagkukulang ng mga tao. Ang Diyos Ama ay isinugo ang kanyang anak upang ang lahat ay maligtas. Ang mga simbolo na ilalagay sa punong ito ay matitingkad na tanda ng kagandahang loob ng Diyos, ng kanyang pagpapatawad at ng lagi niyang pagsubaybay. Bilang bahagi
ng ating paglalakbay ngayong panahon ng Adbyento, ating balikan ang mga kwento sa banal na kasulatan upang tayo ay magabayan sa ating pagtanggap kay Kristo sa darating na Kapaskuhan. Ang ika-6 na araw, si Moises. Pakinggan natin ang pagdating ng Israel sa Sinai mula sa kanilang pagkaligtas sa Ehipto. Ang Panginoon ay nakipag-usap kay Moises sa bundok at muli niyang pinagtibay ang tipan sa Israel. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Ang mga Israelita'y nakarating sa ilang ng Sinai noong unang araw ng 3 buwan, buhat nang umalis sila sa Ehipto. Mula sa Refidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Si Moises naman ay umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Ito ang sabihin mo sa angkan ni Jacob sa mga Israelita. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo. Nakita rin ninyo kung paanong dinala ko kayo rito, tulad ng isang agilang nagdala sa kanyang mga inakay. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Iyan ang sabihin mo sa mga Israelita." Kaya tinipon ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi ang lahat ng iniutos sa kanya ng Panginoon. Sila na may sabay-sabay na sumagot, "Susundin namin ang lahat ng iniutos ng Panginoon." Si Moises ay nagbalik sa Panginoon at sinabi ang tugon ng mga tao. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalayas sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Panginoong iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayoy, mabubuhay ka ng matagal. Sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoong inyong Diyos. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya. Matapos sabihin ng Panginoon kay Moises ang lahat ng ito sa bundok ng Sinai, ibinigay niya rito ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng kautusan na ang Panginoon mismo ang sumulat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi mo pinababayaan ang iyong bayang Israel dahil sa iyong pangako at angking kabutihan. Huwag mo rin kami pabayaan kahit na kami ay masuwayin at matigas ang puso. Sa pakikipag-usap mo kay Moises, ipinahiwatig mo sa Israel ang iyong kalooban. Tulungan mo kaming pakinggan ang mga taong isinugo mo sa amin
upang magawa namin ang iyong kalooban. Tulungan mo kaming pakinggan ang aming mga magulang, nakatataas, pinuno, mga nakatatanda, at bigyan mo rin sila ng lakas upang maihatid nila ang kanilang nasasakupan sa iyo. Ang mga batong kinasusulatan ng kautusan ay tanda para sa atin ng iyong walang hanggang pagsubaybay. Paalalahanan nawa kami ng iyong mga kautusan, ng iyong pagmamahal, katapatan at paggabay. Salamat, Panginoon, sa biyayang iyong kaloob at kay Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Halina, Jesus, at kami ay mula sa kasalanan iyong iligtas. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa simula sinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo, isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Kasama ng lahat ng inyong mga panalangin, ang misang ito'y naalay natin para sa lahat ng nagpadala ng kanilang misa pasasalamat, para sa kanilang mga natatanging intensyon at mga mahal sa buhay na yumao. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ang 3 linggo ng Adbyento ay linggo ng Gaudete o linggo ng kagalakan at pagbubunyi. Habang papalapit ang Kapaskuhan, inaanyayahan tayong magsaya sapagkat nababanaagan na ang pagsilang ng ating dakilang manunubos na magliligtas sa atin mula sa pagkakasala at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Magalak tayo sapagkat tayong lahat ay ninais niyang makibahagi sa biyayang ito. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon,
ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balitay dalhin sa mahihirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon yaong mga tao na hinirang niya. At ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anaki, dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay, kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol. Gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matiyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Espiritu ng may kapal, nasa aking upang hatdan ang mga dukha ng aral. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtatanong ay sugo ng mga Pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikita. Siya ang susunod sa akin. Subalit, hindi ako karapat-dapat magkalag man lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Magalak tayong lahat sapagkat malapit na ang Pasko. Tingin nga ng mga muka. Masasaya ba? Bakit parang mga malulungkot? Masaya ba? Kamusta po? Happy ba? Malapit na ang Pasko. Ilang araw na lang. Ilan na lang ba? 11 days? Tama ba? 11, 12, 30. Tama, 11 days na lang. Pasko na. Oh. Masaya po ba? Ay, hindi, 12. 12 days. 13 ngayon eh. Tama? Masaya po ba ang Pasko? Bakit ganun? Parang hindi masaya. Di ba, sabi, pag malapit ng Pasko, dapat mas nagagalak, mas nagsasaya. Ito kasi yung madalas kailangan nating maramdaman kapag malapit na yung Pasko. Namulat kasi tayo. At ito yung tinuro sa atin na ang Pasko ay isang masayang pagdiriwang. Kaya nga may dekorasyon, kaya nga may handaan, kaya nga may regalo, para maging masaya ang pagdiriwang. Pero, paano naman ngayon na pandemic? Pwede bang hindi na lang muna magsaya ngayong Pasko? Total, wala namang bonus. May bonus po ba kayo? May bonus po ba? May trabaho ba? Kung walang trabaho, walang bonus. Pwede bang hindi na lang muna masaya ngayon dahil wala namang trabaho? Nawala ng trabaho, o kaya naman matumal ang negosyo,
Pwede bang hindi muna magsaya kasi may sakit ang mahal sa buhay? O kaya pumanaw ang mahal sa buhay? Pwede bang hindi maging masaya kasi iniwan ng asawa o ng kasintahan? Pwede bang wag magsaya? Total, wala naman daw Christmas party, sabi ng gobyerno. Pwede ba muna na hindi maging masaya ngayong Pasko? Kung ganito ang iyong pananaw, kung ganito mo tinitignan ang Pasko, baka ang kahulugan para sa iyo ng Pasko ay tungkol sa sarili mo. Paalala, hindi mo birthday. O kahit birthday mo, nakiki-birthday ka lang. May Pasko dahil isinilang si Kristo. Ito ang kahulugan ng Pasko at hindi ito tungkol sa iyo. Mga kapatid, ito ang sinasabi sa atin ng ating mga pagbasa ngayon. Sa unang pagbasa, sinabi ni Propeta Isaías, "Itinalaga ako ni Yahweh upang ihatid ang mabuting balita sa mga dukha." Itinalaga lang, tagapaghatid lang siya. Hindi siya ang balita, hindi siya ang mabuting balita, at hindi siya ang laman ng balita. Siya lang ay tagapaghatid. At sinabi pa niya, "Sinugo ako ni Yahweh upang pagalingin ang pusong sugatan." Sinugo lang siya. Hindi sa kanya galing ang kapangyarihan. Hindi sa kanya galing ang kapangyarihang magpagaling. Sinugo lang siya. Sa makatuwid, hindi si Propeta Isaías ang bida, kundi si Yahweh. Samantala, sa ating ebanghelyo, dumating si Juan Bautista para magpatunay tungkol sa ilaw. Malinaw po, hindi siya ang ilaw, kundi isang nagpapatunay lang tungkol sa ilaw. Kaya nga kahit anong tanong sa kanya ng mga pari at mga Levita, kung sino siya, malinaw kay Juan na hindi siya ang Mesiyas, hindi siya ang propeta, hindi rin siya si Elias. Malinaw sa kanya na siya lang ay tagapaghanda sa pagdating ng Mesiyas. Tagapaghanda at hindi siya ang Mesiyas. Marami sa atin, kaya hindi nakapagsasaya kapag Pasko ay dahil akala natin ito ay tungkol sa atin. Iniisip natin, tayo ang bida sa Pasko, kaya dapat may bagong damit, kaya dapat may handa, kaya dapat may gadget, dapat may regalo, dapat may jowa. Ganyan, dapat tungkol sa akin. Kasi akala mo ang Pasko ay tungkol sa iyo. Lahat dapat mayroon. At nakalimutan natin na nakikipagdiwang lang tayo. Nakikipag-celebrate lang tayo dahil ang totoo, ang Pasko ay kaarawan ni Kristo. Kaya kapag yung anak mo nagdadabog at walang bagong damit o bagong sapatos, sabihin mo, "Anak, birthday ni Jesus. Hindi mo birthday." O kung birthday mo, aba, sagutin mo yan. Bilan mo. Ha? Pero kung hindi birthday ng anak mo, okay lang. Kahit walang handa, hindi naman magrereklamo si Jesus. Naghahanda tayo hindi para sa ating sarili. Naghahanda tayo dahil birthday ni Jesus. Pero kahit si Jesus, hindi maghahanap ng handa
Kahit anong ihanda, tatanggapin ni Jesus. Kahit walang hamon, kahit walang keso de bola, okay lang sa Kanya. Sinilang nga siya na walang crib. Sinilang nga siya sa isang sabsaban. Hindi siya naghanap dahil ang mahalaga, isisilang siya sa mundo. Ito yung malungkot na kwento. Ito yung ginawa ng tao, ang alisin si Kristo sa Pasko. Kaya nga sa mga malls, pag pumunta ka ngayon, ano ang bati nila pag ikaw ay pumasok? Happy Holidays. Hindi Merry Christmas. Bakit? Kasi pag holiday, dapat may bonus. Pag holiday, dapat may bagong damit. Pag holiday, dapat selebrasyon. Kaya ginawa nila ang pagdiriwang natin isang holiday. Yan ang mga walang Kristo. Yan ang nakikiselebrate lang sa atin, pero hindi naman naniniwala kay Kristo. Kaya tuloy ang nangyari kapag walang material, malungkot ang Pasko. Dahil iniba ang isip natin tungkol sa Pasko. Binura si Kristo sa atin sa araw ng Pasko. At ang mahalaga, Christmas tree. Ang importante, bagong damit. Ang meron dapat, hamon at keso de bola. Mga kapatid, tandaan, ang Pasko ay tungkol kay Kristo at hindi sa iyo. Kaya wala man lahat ng mga material, wala man lahat ng mga palumuti, pwedeng maging masaya sa Pasko. Ito yung sinasabi sa atin ng ating ikalawang pagbasa. Ito yung pinapayo ni San Pablo na para maging masaya, dalawa ang pwedeng gawin. Una, manalangin ng walang humpay at magpasalamat. Dalawa lang. Para maging masaya, manalangin ng walang humpay. Dahil ang panalangin ay nagpapagaang ng ating mga dalahin at nagpapaluwag ng ating mga dibdib. Subukan mong manalangin. Subukan mong idasal sa Diyos lahat ng iyong problema, lahat ng iyong sakit. Tingnan mo, luluwag at kagaang ang iyong damdamin. At pangalawa, magpasalamat. Dahil ang pagpapasalamat ay pagtingin sa mga bagay na tinanggap kahit na mayroong paghihirap. Ang taong marunong magpasalamat, masaya dahil nakikita kahit may hirap, mayroon naman palang tinanggap. Ito yung importante sa Pasko, ang makapagdasal at makapagpasalamat. Hindi natin birthday ni Jesus. Kaya kung tayo'y tatanungin, anong pwede nating gawin para kay Jesus? Dalawa lang, manalangin at magpasalamat. Si Kristo ang dahilan ng Pasko. Nakikisabay lang ang mga walang Kristo sa pagdiriwang natin. Kaya inagaw nila at pinalitan nito ng material. Pero sa totoo lang, ang Pasko ay tungkol lang sa pananalangin at pagpapasalamat sa Diyos. Dahil ito ay kaarawan ni Kristo na ating tagapagligtas. At ang kahulugan ng Pasko ay pag-asa sa mga tao. At ang diwa nito ay panalangin at pagpapasalamat. At ito ang dahilan kaya dapat tayong maging masaya ngayong Pasko. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, buong pagtitiwala nating idalangin sa dakilang Ama na mapuspos tayo ng kagalakan at pag-asa habang nasasabik tayo sa nalalapit na pagdating ni Kristong manunubos natin. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para sa simbahan, buong galak nawa niyang ipagtanggol sa lahat ng pagkakataon ang dignidad at kabanalan ng buhay ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para sa mga pinuno ng mga bansa, labanan nawa nila ang lahat ng uri ng karahasan at paghamak sa tao. Bumuo ng mga batas na magtatanggol sa mga maliliit sa lipunan at gumawa ng mga hakbang upang makamit ang katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para sa mga biktima ng illegal na droga at terorismo at mga pang-aabuso sa dignidad ng tao, makatagpo nawa sila ng pag-asa at paghilom mula sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para sa mga may sakit, madama nawa nila ang paghilom at pagkalinga ng Panginoon sa mga taong handang dumamay sa oras ng karamdaman. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Tunghayan mo, o mapagpalang Ama, ang mga pagsusumamo namin sa iyo. Tulutan mo kami ng kagalakan upang sa aming taimtim na paghihintay, tunay naming madama. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan, nawa ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng
bigay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming pagdilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol
at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami yadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kay gulo na nga ng mundo, hirap, sakuna at lungkot, kaya sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko.
Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Kung bawat pamilya ay buo, kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Paalaala, pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po kayo sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa ganon, maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng simbahan. Pakihanda na rin ang mga contact tracing form na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. Pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Announcement tungkol po sa mga schedule ng ating simbang gabi. Ate Bergie, sige po. So sa ating simbang gabi po, magsisimula po ng alas 6 ng gabi, tapos susundan po ng 7:15 po ng gabi, at mayroon pa pong 8:30 ng gabi. Sa schedule naman po sa Misa de Gallo, mag-start po siya ng 4 o'clock ng umaga, kasunod po ay 5:15 po, at susundan po ng 6:30 ng umaga.
Magkakaroon din po tayo ng pagdiriwang ng simbang gabi sa Liwasang Bonifacio. Diyan po sa tabi ng Manila City Hall sa ganap na 8:00 ng gabi. So kung kayo po ay hindi makakapunta dito sa Quiapo Church, meron po tayong misa. Kami rin pong mga pari ng Quiapo ang magmimisa po doon po sa Liwasang Bonifacio gabi-gabi sa ganap na 8:00. Ito pong lahat ay naka-live stream din po para din po sa mga hindi makakapunta sa Quiapo. Pwede nyo pong ma-live stream ang mga misa sa pamamagitan ng Facebook page ng Quiapo Church at Facebook channel sa YouTube. Maraming salamat po. Magsisimula na ang ating simbang gabi ngayong Martes. Panalangin para kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pagantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng may karamdaman, lahat ng mga nasalanta ng bagyo at may dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humay kayong taglay ang pag-ibig at kasiyahan ng Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasampa ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
ka na